Kabanata 611. Nang marinig ang salitang, Shan Miao, biglang natigilan si Ren Chanzuo. Bilang isang elder ng Xuanming Academy, kaunti pa ang narinig ni Ren Chanzuo tungkol sa Immortal Seed Selection Competition. Bukod dito, sa pagkakataong ito, ang 5 immortal na Panla ay nanalo sa unang pwesto sa ranggo na labanan ng 8 kontinente, na nagbibigay sa Xuanyuan Continent ng karapatang gamitin ang pinakamayamang lumulutang na isla sa walang laman sa loob ng 100 taon. Masasabing ang 5 immortal na sidlang na ito ay may malaking kontribusyon sa Xuanyuan Continent at Xuanming. Nariyan din ang biglaang paglitaw ng isang lahi ng dayuhan. 5 immortal ang humahabol at pumatay ng 4 na dayuhan na puro dugo. Narinig din ito ni Ren Chanzuo. Para sa ilang mga tao, ang mga bagay na ito ay confidential pa rin, ngunit para sa isang elder ng katayuan ni Ren Chanzuo, ito ay hindi masyadong confidential na impormasyon. Kaya lang hindi inaasahan ni Ren Chanzuo na ang 5 tao sa kanyang harapan ay ang 5 fairy seedlings na binanggit sa katalinuhan. Kung ganito ang kaso, wala talaga siyang kinalaman sa mga taong ito. Dapat mong malaman na ang 5 immortal na ito ay lubhang mahalaga sa mga nakatatanda ng Xuanming Academy. Sa pagkakataong ito ay isang disipulo ng kanyang pamilyang Ren, kaya hindi siya maaaring mamatay upang pukawin ang isa sa 5 immortal na binugbog ng ganito. Sa totoo lang, napakagaan. Kung dahil sa pangyayaring ito ang nakagambala sa Senior Academy at direktang pumatay sa mga disipulo ng pamilya Ren, posible ito. Sa pag-iisip nito, nawala rin ang galit ni Ren Chanzuo, ngunit sa kanyang puso, nananatili pa rin ang hinanakit na ito. Kung ito ang kaso, ang aking mga alagad sa pamilya Ren ay outraged mula sa pagkikita sa iyo sa hinaharap. Nakita ni Ren Chanzuo na walang paraan para gawin ang anumang bagay kay Chen Lei at sa iba pa, kaya pinitik niya ang kanyang manggas, kinuha sina Ren Kangqiong at Ren Xiaoyao, at umalis sa kahihiyan. Pansamantalang umatras si Ren Chanzuo tungkol sa kung si Chen Lei at ang iba pa ay magkakaroon ng problema sa hinaharap. Walang nakakaalam, ngunit sa ngayon, ang kaguluhang ito ay hamupa. Hindi nagtagal si Fairy Kung Lan, at pagkatapos ng ilang salita kasama si Kung Zuan, umalis siya at umalis. Kamakailan lamang, maraming bagay ang nangyari sa Xuanming Academy, at walang masyadong tao na maaaring mag-alaga kay Chen Lei at sa iba pa. Bagamat pansamantalang hamupa ang bagyo, alam ni Chen Lei na ito ay pilit na pinipigilan, at tiyak na sasabog sa hinaharap. Kailangan niyang maging mas mapagbantay tungkol sa Xiaoyao Holy Land. Iniisip ito sa kanyang puso, ngunit alam din ni Chen Lei na kahit papaano sa panahong ito, ang Xiaoyao Holy Land ay hindi magdudulot ng gulo sa kanila. Para sa hinaharap, habang bumubuti ang kanyang lakas, hindi na siya matatakot sa Xiaoyao Holy Land na manggugulo sa hinaharap. Pagkatapos noon, sunod-sunod ding umalis si Chen Lei at ang iba pa. Ayon sa orihinal na plano, natagpuan nila ang kanilang mga magulang, nakababatang kapatid na babae, Xiongda, Shi Er at iba pa, at pumunta sa Jushan Building ng magkasama upang magsaya. Sa pagkakataong ito, hindi lang binanggit ni Chen Lei at ng kumpanya ang kanilang mga magulang at ibang tao, kundi pati na rin ang mga ninuno ng Guisian. Dapat mong malaman na si Chen Lei at ang iba ay makakamit kung ano sila ngayon, ngunit ang tulong ng mga ninuno ng Guisian ay kailangang-kailangan. Nakita ng ninuno na si Guisian na si Chen Lei ay nakagawa ng napakagandang tagumpay, at siya ay napakasaya at masaya. Sa pagkakataong ito, nagsaya ang lahat hanggang sa hating gabi. Si Kung Zuan at ang iba ay bumalik sa Xuanming Academy, habang si Chen Lei ay nanatili doon upang samahan ang kanyang mga magulang na magtipon. Sa sandaling ito, ang mga magulang at nakababatang kapatid ni Chen Lei, masasabing nasira na nila ang kaharian ng Wuang mula sa estado ng pagbabago, at nagsimulang lumipat patungo sa kaharian ng Wuzhen mula sa kaharian ng Nahay. Sa katunayan, ang ganitong uri ng pag-unlad ay tiyak na hindi mabagal, ngunit hindi pa rin ito kasing husay ni Chen Lei at iba pang mga masasamang loob at perverted henyo. Medyo hindi nasisiyahan si Chen Lei sa kanyang mga magulang at nakababatang kapatid na babae na pumasok. Biglang naalala ni Chen Lei na nakolekta niya ang lahat ng materyales para sa pagpino ng biluotong Tian Pil, at ngayon ay maaari na niyang simulan ang furnace para sa pagpino ng pil. Hanggat maaari mong pinuhin ang biluotong Tian Pil, ang iyong mga magulang at nakababatang kapatid na babae ay maaaring masira ang iba't ibang mga hadlang sa paglilinang.
Hanggat mayroon kang sapat na mapagkukunan ng paglilinang, maaari kang ganap na ma-promote at mabilis na mapabuti ang iyong paglilinang. Nang maisip ko ito, hindi makaupo si Chen Lei, at gustong samantalahin ang panahong ito ng libreng oras upang pinuhin ang Biloo Tung Tian Pil. Ang pagpino sa Biloo Tung Tian Pil ay nangangailangan din ng napakalakas na alchemy techniques, gayon din ng high-grade alchemy furnace, at ang pinakamahusay na fire gathering array, at iba pa. Ang iba't ibang mga kinakailangan ay napakahigpit at mahigpit, ang lahat ng nakaraang pagtatangka at natapos sa kabiguan. Iilan lamang ang Biloo Tung Tian na damo sa mga kamay ni Chen Lei, at bawat isa ay labis na pinahahalagahan. Ito ay maaaring tawaging isang walang kapantay na pambihira. Ang pag-aaksaya ng sinuman ay magpaparamdam kay Chen Lei ng labis na pananakit. Sa makatuwid, kailangang maging ligtas si Chen Lei bago simulan ang pagpino ng Biloo Tung Tian Pil. Maingat na pinag-isipan ni Chen Lei ang mga detalye tungkol sa pagpino ng Biloo Tung Tian Pil. Sa huli, natuklasan niya na ang pinakakulang sa kanya ngayon ay isang top-level na fire-gathering formation, at mayroon siyang lahat ng iba pang paghahanda. Alchemy, sa kanyang kasalukuyang paglilinang, maaari niyang ganap na kontrolin ito ay walang problema. Ang lahat ng mga pangunahing at pandiwang pantulong na materyales para sa alchemy ay ganap ding nakolekta, walang problema. Ang medicinal cauldron na ginagamit sa alchemy, meron siyang biluuding sa kamay. Ito ang pinakamagandang medicinal cauldron para sa pagpino ng Biloo Tung Tian Pil, walang problema. Pagkatapos ng deliberasyon, ang pinakakulang ay ang koleksyon ng top-level na apoy. At ang pagbuo ng pagtitipon ng apoy ay hindi sapat upang lumikha ng isang array, dapat din itong magkaroon ng masaganang mapagkukunan ng apoy. Ayon sa pangunawa ni Chen Lei, sa Fengjing God Capital na ito, ang pinakamahusay na mapagkukunan ng sunog sa lupa ay nasa kamay ng Danshan League. Ang Danshan League ay isang malaking puwersa na nakatutok sa alchemy. Natipon ng alliance ang buong Profound Sky Continent, at maging ang nangungunang alchemist forces sa 8 kontinente ng Profound Domain. Masasabing ang Liga ng Danshan ay hindi lamang may impluensya sa kontinente ng Xuanyuan, ngunit mayroon ding malaking impluensya sa iba pang mga kontinente tulad ng Xuanyu, Xuanhuang, Xuanling, at Xuanchen. Ang tunay na lakas ng Danshan League ay hindi man lang makita sa pamamagitan ng Profound League, at hindi malinaw kung ano ang Danshan League. Ang layunin ng Pale God Alliance ay maging interesado lamang sa alchemy, at hindi ang kaunting interes sa pakikibaka para sa kapangyarihan sa iba't ibang kontinente. Sa makatuwid, magkakaroon ng Xuanming, Xuanchen Sword Sect, Rain Clan, at Xuanming Temple. Ang kapangyarihan ay nangingibabaw sa iba't ibang kontinente, kung hindi, hanggat ang Danshan League ay nagpapakita ng kaunting kasakiman para sa kapangyarihan, natatakot ako na walang anumang bagay tungkol sa malalaking kapangyarihang ito. Ang Danshan League ay isang higanti sa bawat kontinente. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, walang puwersa ang nang-ahas na pukawin ng Danshan League. Katulad nito, hanggat kumilos ka ayon sa mga patakaran ng Danshan League, ang Danshan League ay hindi gagawa ng anumang bagay na hindi karaniwan. Sa lahat ng kontinente, medyo maganda ang reputasyon ng Danshan League. Gusto ni Chen Lei na pinuhin ang Biloo Tung Tian Pil, at kung gusto niyang maging foolproof, maaari rin siyang magrenta ng refining room sa Pale God Alliance, at gamitin ang pinakamagandang Earth Fire Source ng Pale God Alliance para magkaroon ng higit na katiyakan. Sa ganoong pag-iisip, si Chen Lei ay medyo hindi na makaupo. Sa huli, tumayo siya ng tuwid at sumugod sa Pale League, ang Biloo Tung Tian Pil, na ginawa niya noong nakaraang araw, para sa kanyang mga magulang at nakababatang kapatid na babae, sa madaling salita, maaaring kumita sa lalong madaling panahon. Kabanata 612. Noong nasa kalsada si Chen Lei, naalala na niya na dati niyang pinipino ang furnace ng pinakamagandang Purple Star Pil para sa isang babaeng nagngangalang Jingjing mula sa Pale League. Mukhang mataas ang katayuan ng babaeng Jingjing na ito sa liga ng Danshan. Ngayon, gusto niyang kumuha ng nangungunang Earthline Fire sa Danshan League. Walang problema sa paghahanap ng babaeng ito. Hinanap ni Chen Lei ang kanyang storage ring sa kanyang banal na kahulugan. Di nagtagal, nakakita siya ng isang jade pendant, napakapinong, na may nakaukit na karakter na, Jingjing, na siyang markang iniwan sa kanya ni Miss Jingjing noong panahong iyon.
Hindi nagtagal ay dumating si Chen Li sa punong tanggapan ng Liga ng Danshen. Gusto niyang magrenta ng pinakamagandang Earthline Fire, na makikita lamang sa punong tanggapan ng Danshen League. Pagkarating ni Chen Li sa punong tanggapan ng Peel League, dumiretso siya sa gate ng Peel League. Tumigil ka, punong tanggapan ng Liga ng Danshen, walang mga tamad na pinapayagang pumasok. Nang makita si Chen Li na naglalakad patungo sa punong tanggapan ng Liga ng Danshen, ang mga gwardya na nakatayo sa magkabilang gilid ng gate ay gumawa ng tunog at pinahinto si Chen Li. Ang punong tanggapan ng Danshen League na ito ay hindi bukas sa labas ng mundo. Ang mga gustong pumasok sa Danshen League headquarters ay hindi high-status alchemy masters, o high-powered heroes. Napakabata pa ni Chen Li kaya hindi siya kwalipikadong makita siya. Diretso sa Danshen League headquarters. Tumingin si Chen Li sa dalawang gwardya, at hindi ito mahirap para sa kanila. Dahil alam niya ang mga patakaran ng punong tanggapan ng Liga ng Danshen, direktang kinuha niya ang token ni Miss Jingjing at ibinigay ito sa isa sa kanila, at sinabing, "Itong kuya, hahanapin ko si Miss Jingjing, ito ang token." Panipi. Kinuha ng isa sa mga gwardya ang Jade Pendant, tumingin lang, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. At naging very respectful, at sinabing, "Itong bata, hindi ko inaasahan na kaibigan ka ng panganay na babae. Sumama ka sa akin, ihahatid na kita, pumunta ka." Panipi. Pagkatapos magsalita, ibinalik ng gwardya ang Jade Pendant sa mga kamay ni Chen Li, at pagkatapos ay dinala si Chen Li sa Peel League. Ang punong tanggapan ng Danshen League ay sumasakop sa isang malaking lugar, ang kapaligiran ay mayaman, at ang momentum ay mukhang marami, hindi mas masahol pa kaysa sa Xuanming Academy. Si Chen Li at ang mga gwardya na ito ay pumasok sa Danshen League, at nakita nila na sa Danshen League, ang pinakamarami ay ang mga larangan ng gamot, at ang napakabihirang at mahalagang mga halamang gamot na nakatanim sa kanila, kahit nasa kalsada. Ang gilid ay isang bihirang at bihirang species na maaaring magamit bilang gamot. Sa buong Danshen League, ang hangin ay puno ng masaganang elixir breath, na nakakapresko at nakakapresko. Sinundan ni Chen Li ang mga bantay sa looban, at sa wakas ay nakarating sa loob ng Danshen League at huminto sa harap ng isang napakatahimik na courtyard. "Anak, sandali lang, ipapaalam ko sa iyo," sabi ng guard. Mabuti. Tumango si Chen Li, nakatayo sa labas ng gate ng courtyard, nakatayo na magkahawak kamay ang mga kamay, habang hinahangaan ang tanawin sa Danshen League, habang naghihintay ng tugon. "Ang lakas ng loob mong magdala ng taong magulo, ayaw mong gawin ang trabahong ito, bakit hindi ko alam na may kaibigan pa pala si Missy, paano ka nagtatrabaho bilang isang errand boy?" Biglang narinig ni Chen Li ang ilang mga hiyawan sa bakuran, at pagkatapos ay may mga yabag mula sa malayo hanggang sa malapit, na may halong mga tunog na nagtatanggol. "MS. Kanta, totoo ang sinabi ko. Ang anak ay tunay na tanda ng panganay na ginang. Nasa akin pa rin ang pangitain na ito. Okay, huwag kang magsalita ng kahit ano, tingnan mo, kung sino ang matapang na naglalakas loob na gayahin ang kaibigan ng babaeng iyon, lahat ay nagsisinungaling sa aking Liga ng Danshen." Galit na sinaway ng mayabang na boses ang gwardya. Nakita ng gwardya na nagalit ang general manager, ngunit sa huli ay hindi na ito umimik at tumigil sa pakikipagtalo. Tumili. Bumukas ang pinto, at lumabas ang gwardya at isang matandang nakasuot ng brocade. Tumingin ang matandang lalaki sa Jinpao kay Chen Li at sinabing, "Nagdala ka ba ng token para makita ang aming ginang?" "Pakipakita ang token." Sinulyapan ng matandang lalaki sa Jinpao si Chen Li at mayabang na sinabi. Tiningnan ni Chen Li ang matandang naka-brocade at sinabing, "Old Song, ilang taon na kitang hindi nakikita. Hindi mo na ako kilala." Ang matandang naka-brocade na ito ay walang iba kundi si Song Hongxian. Noong mga panahong iyon, ang unang palayok ng ginto ni Chen Li ay kumatok sa mga singsing na imbakan sa kamay ni na Song Hongxian at Jingjing, at nakolekta niya ang bahagi ng mga mapagkukunan ng pagtatanim sa maikling panahon. Ngayon ilang taon na ang lumipas, ang hitsura ni Chen Li ay nagbago ng husto, ngunit ang Song Hongxian ay hindi gaanong nagbago. Katulad pa rin ng dati. Kung may pagbabago man, may kaunting pagpapala, at ang mukha ay puno ng pulang ilaw. Lumipas ang taon ng mas komportable. Nang marinig ni Song Hongxian ang sinabi ni Chen Li,
hindi niya maiwasang tumingin ng mabuti kay Chen Lei. Sa huli, nabigla siya at hindi napigil ang sabihin, ikaw pala. Malinaw, pagkatapos ng maingat na pagmamasid, nakilala ni Song Hongxian si Chen Lei. Hindi nakakagulat na hindi nakilala ni Song Hongxian si Chen Lei noong una. Ilang taon lamang iyon, at ang mga pagbabago ni Chen Lei ay nakakapanghina ng lupa. Noong panahong iyon, si Chen Lei ay isa lamang martial artist sa totoong Qi realm. Sa harap niya, may parang langgam, at kaya niya itong patayin sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay. Ngunit ngayon, si Chen Lei ay isang martial arts class powerhouse. Kahit na hindi niya sinasadya ang kanyang divine power, binigyan pa rin niya si Song Hongxian ng matinding pressure na mahirap labanan. Alamin na kung ang langgam ay nakaharap sa isang Shenlong, kahit na ang Shenlong ay walang ginagawa, ang langgam ay makaramdam ng takot. Pakiramdam ni Song Hongxian ngayon ay kaharap niya si Chen Lei, parang langgam na nakaharap sa dragon. Ikaw si Chen Lei, kamusta ka, paano? Itinuro ni Song Hongxian si Chen Lei, ibinuko ng mahabang panahon ang kanyang bibig at hindi alam kung ano ang sasabihin. Sinabi ni Chen Lei, Old Song, ako si Chen Lei, paano kung pumunta ako kay Miss Jingjing? Hindi ako sinungaling. Si Song Hongxian ay orihinal na may galit kay Chen Lei at gustong patayin si Chen Lei. Kung tutuusin, napakalalim ng kahihiyan na dinala sa kanya ni Chen Lei kaya hindi niya ito kayang bitawan. Ngunit ngayon, nawala sa isang iglap ang iniisip ni Song Hongxian tungkol sa paghihiganti. Kailan siya nakakita ng langgam na ng ahas na akitin si Shenlong? Kinawayan ni Song Hongxian ang kanyang kamay at sinabihan ng mga gwardya na umalis muna. Tapos sabi niya, Mr. Chen, ilang taon na kitang hindi nakikita. Nakamit mo ang gayong tagumpay. Nahihiya at nahihiya ako. Tumawa si Chen Lei at sinabing, Master Song, mapagpakumbaba ka. Sinabi ni Song Hongxian, Master Chen, dapat mong tawagin akong Song Lao. Wala talaga akong lakas ng loob na kunin ang titulo ng Master Song. Sa nakalipas na ilang taon, ang aking antas ng alchemy ay hindi na lumayo pa, at inalis ko na rin ang isang ito. Zin, salamat sa pagmamahal ni Miss, hayaan mo akong maging kasambahay, at kontento na ako. Panipi. Sa mga salita ni Song Hongxian, mayroong isang malakas na tono na maaaring tumingin sa buong mundo. Hindi siya masyadong kinukumbinsi ni Chen Lei. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang magandang bagay para kay Song Hongxian. Pagkatapos nito, muling sinabi ni Song Hongxian, Master Chen, mangyaring imbitahan ako, aanyayahan ko ang babae na lumabas. Pagkatapos magsalita, direktang dinala ni Song Hongxian si Chen Lei sa sala, pinaupo sandali si Chen Lei, at siya mismo ang nagpunta upang imbitahan si Miss Jingjing. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tunog ng mga yabag ay dumating, at isang magandang figure ang pumasok sa sala, na sinundan ng isang pagsabog ng halimuyak, at isang nakamamanghang kagandahan ang lumitaw sa harap ni Chen Lei, ito ay si Miss Jingjing. Kabanata 613 MS. Laking gulat din ni Jingjing nang makita niya si Chen Lei, hindi niya inaasahan na pupunta si Chen Lei sa kanya sa oras na ito. Para kay Chen Lei, napakalalim ng impresyon ni Girl Jingjing. Kung wala ang purple star pill na pinino ni Chen Lei, matagal nang namatay ang kanyang nag-iisang kapatid. Masasabing si Chen Lei ang benefactor ng kanilang lahi, ngunit sa mga taong ito, ang batang babae na si Jingjing ay nagsasanay ng alchemy at hindi pa nakakalabas, kaya wala siyang masyadong alam tungkol kay Chen Lei. Sa oras na ito, napakasaya nang namatay na makilala ang isa't isa. Nang tumingin si Miss Jingjing kay Chen Lei, isang bakas ng pagkagulat ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Ang momentum ni Chen Lei ay napigilan sa oras na ito, ngunit si Jingjing Shu ay may lihim na pamamaraan na maaaring makakita ng lakas ng ibang tao. Sa sandaling nakita niya si Chen Lei, hindi napigilan ni Jingjing na gawin ang lihim na pamamaraan na ito, na gustong makita kung paano ang kasalukuyang cultivation ni Chen Lei. Hindi ito mapanganib, ngunit isang hindi malay na pag-uugali. Gayunpaman, bilang resulta ng investigasyon, isang nakakatakot na alon ang tumaas sa puso ni Jingjing, at si Chen Lei ay isa ng martial arts master. Sa mga nakalipas na taon, talagang nakagawa si Chen Lei ng mga hindi pangkaraniwang tagumpay. Ang ganoong bilis ng cultivation, maging ang kanyang nakababatang kapatid,
ay kilala bilang unang henyo sa buong Danshan League. Marami siyang dance mula sa Danshan League, medicine at iba't ibang mga mapagkukunan ay hindi pa nakakalusot sa antas ng wusheng. Masasabing talagang nagulat si Jingjing sa paglilinang ni Chen Lei. Gayunpaman, ang estado ng pag-iisip ni Jingjing ay hindi masyadong tao, at mabilis niyang nabawi ang kanyang kalmado. Lumapit si Quan, na may matamis na ngiti sa kanyang mukha, at sinabing, Mr. Chen, ilang taon na kitang hindi nakita, huwag mong asahan na magkakaroon ka ng ganoong mga achievement na tama talagang kasiya siya, hayaan itong humanga si Jingjing. Panipik. Bahagyang ngumiti din si Chen Lei, at sinabing, talagang pinupuri si Girl Jingjing. Sa mga nakalipas na taon, napakabilis din ng pag-unlad ni Girl Jingjing. Paglinang ni MS si Jingjing ay, sa mga mata ni Chen Lei, hindi rin ito lihim. Nakita ni Chen Lei sa isang sulyap na si MS na abot na ni Jingjing ang rurok ng martial arts realm sa kanyang kasalukuyang cultivation, at maaaring mapahamak, sa pamamagitan ng martial holy realm anumang oras. Ang kakayahan ni Chen Lei na linangin hanggang sa martial saint realm ay isang misteryosong kuweba na maaaring magbago ng daloy ng panahon sa tulong ng Xuanming Academy. At hindi naniniwala si Chen Lei na may ganoong kayamanan sa Alliance of Pills. Sa makatuwid, maaabot ni Miss Jingjing ang rurok ng Wuzun sa pamamagitan ng paglilinang. Ito ay ganap na dahil sa kanyang mga kwalifikasyon sa paglilinang kaya niya maabot ang antas na ito. Siyempre, hindi naman basta-basta ang kanyang talento. MS. Bahagyang ngumiti si Jingjing at sinabing, Mr. Chen, huwag mong purihin ang isa't isa. Sa loob ng ilang taon, hindi ko alam kung okay lang si Mr. Chen. MS. Umupo si Jingjing sa upuan sa tabi ni Chen Lei, kumaway pabalik kay Song Hongxian, at kinausap si Chen Leishu. Walang itinago si Chen Lei, at isa-isa niyang sinabi kay Miss Jingjing ang tungkol sa kanyang mga kaganapan sa mga nakaraang taon. Ang karanasan ni Chen Lei nitong mga nakaraang taon ay masasabing kahangahangang twists at turns, ups and downs, mas masigla at exciting kaysa sa mga nakasulat sa mga libro, at namangha siya sa maningning na mga mata ng dalagang si Jingjing. Sa huli, nagbigay si Chen Lei ng pangkalahatang ideya ng nangyari sa kanya sa mga nakaraang taon, at hinawakan ni Miss Jingjing ang kanyang mga palad bilang paghanga, at sinabing, Mr. Chen, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganito kaganda at makulay na buhay, nitong mga taon. Talagang kamangha-mangha, hindi nakakagulat na nakamit mo ito. Sige na, panipik. Tumawa si Chen Lei at sinabing, wala akong marangal na background tulad ni Miss Jingjing, at malakas ang likod ko. Kailangan kong gamitin ang sarili kong buhay para natural na labanan ang lahat. Hindi ko alam kung paano dumating si Miss Jingjing nitong mga nakaraang taon. Mapagbigay din na sinabi ni Jingjing kay Chen Lei ang tungkol sa ilan sa kanyang mga sitwasyon nitong mga nakaraang taon. Sa mga nagdaang taon, siya ay napakalmado at determinado. Nakuha niya ang Purple Star Pill at nailigtas ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay palihim siyang sumabak sa cultivation, natutunan ang karanasan sa alchemy at iba pa. Tumango si Chen Lei. Sa katunayan, ang ganitong uri ng buhay ang pinakamasaya. Gumawa ng isang bagay na gusto mong gawin ng walang pagbabanta, at maging komportable. Sayang at hindi pa rin niya kayang mabuhay ng ganoon, at wala siyang lakas para mamuhay ng ganoon. Kailangan niyang magsumikap. Matapos pag-usapan ng dalawa ang kanilang mga karanasan sa paglipas ng mga taon, nagtanong si Miss Jingjing, Mr. Chen, hindi ko alam kung ano ang gagawin mo kay Jingjing ngayon. Ngunit kung magagawa ito ni Jingjing, gagawin ko ang aking makakaya. Alam din ni Jingjing na si Chen Lei ay dapat may bibisitahin ngayon, kung hindi, imposibleng pumunta ka na lang. Si Chen Lei ay hindi at si Jingjing ay nagalit, kung tutuusin, si Jingjing ay talagang may utang na loob sa kanya, at ang hiniling niya kay Jingjing ay hindi ganoon kahirap. Sa oras na ito, direktang sinabi ni Chen Lei kay Miss Jingjing kung saan siya nanggaling. Gusto niyang gamitin ang Upper Earth Vein Fire ng Pill League para pinuhin ang isang uri ng pill. MS. Narinig ni Jingjing ang intensyon ni Chen Lei at sinabi niya, Mr. Chen, hindi naman sobra-sobra ang iyong kahilingan. Kung normal lang, I can decide. Gayunpaman, ang oras ng pagdating mo ngayon ay medyo nakakalungkot. Narinig ito ni Chen Lei at nagsabi, talaga, hindi ko alam kung anong trick.
Hindi inisip ni Chen Lei na si Jingjing ay sadyang walang kabuluhan, dahil nakikita niya na si Miss Jingjing ay talagang hindi ganoong uri ng tao. Dapat ay may dahilan para sabihin ito ni Miss Jingjing. MS. Sinabi ni Jingjing, Young Master Chen, ang Pil Alliance ay nagsasagawa ng isang alchemy conference sa 8 kontinente. Sa pagkakataong ito, ang home court ay nasa aming Xuanyuan continent. Sa panahong ito, kokontrolan ng Danshan League ang buong rehiyon. Ang mga mapagkukunan ng sunog ay ginagamit lahat para sa kompetisyon ng alchemy, at ang mga nangungunang mapagkukunan ng sunog sa field ng Alchemy League ay nakalaan para sa huling nangungunang alchemist para sa kompetisyon. Ngayon sila ay pansamantalang sarado, naghihintay para sa huli. Maa-unlock ito sa final. Panipi. Matapos marinig ang sinabi ni Jingjing, alam ni Chen Lei na totoo ang sinabi ni Jingjing. Narinig din niya ang tungkol sa alchemy meeting na ginanap ng Danshan League, na masasabing isa sa pinakamalaking kaganapan sa Xuanyuan continent. Kaya lang, sa lahat ng oras na ito, ang iniisip ni Chen Lei ay nasa Immortal Seed Trial at ang rankang battle sa pagitan ng 8 kontinente, kaya hindi nila gaanong pinansin ang alchemy conference na ito. Bagamat hindi gaanong pinansin ni Chen Lei ang pulong ng alchemy na ito, narinig na niya ito, dahil masasabing ito ang pinakamalaking kaganapan sa Fengjing, at araw-araw itong ikinalat. Kahapon ay nagkita sila sa Jushan Building at narinig ng mga tao na binanggit ang alchemy conference na ito ng higit sa 1 beses. Pinagsama-sama ng kumperensya ng alchemy ngayong taon ang pinakamahusay na mga alchemist mula sa 8 kontinente ng Profound Domain, na may daan-daang libo sa kanila. Sila ay nakikipagkumpetensya sa parehong larangan at nakikipagkumpetensya sa mga kompetisyon sa alchemy. Ang mga gantimpala ng kumperensyang ito ng alchemy ay mas mapagbigay at kamangha-mangha. Maging ang mga nangungunang alchemy masters ay labis na nasasabik. Ang nanalo sa unang lugar sa kumperensya ng alchemy na ito ay may 3 premyo, ang isa ay ang Taishuan Grand Dao Alchemy, ang pangalawa ay isang God level na alchemy pot, at ang pangatlo ay isang likas na Spirit Wood level Soul Seed. Ang 3 kayamanan na ito, bawat isa ay maaaring mabigla sa buong Profound Realm, at sa pagkakataong ito, ang nanalong alchemy champion ay may 3 kayamanan na ito. Sinong hindi matitinag? Ngayong 10 kompetisyon ay ginanap sa Alchemy Conference, natapos na ang preliminary round, at ang kompetisyon ay magiging mas matindi pa. Pagkatapos ng karera, 50 Alchemy Masters ang pipiliin para sa finals. Ang una ay gagawaran ng titulong Pil King at makakakuha ng 3 pinakamataas na kayamanan. Kabanata 614. Medyo nadismaya si Chen Lei, ngunit hindi niya masisisi si Miss Jingjing. Kung tutuusin, matagal nang ginanap ang alchemy meeting na ito, kaya masasabi ko lang na hindi niya ito sinalo kung nagkataon. Nakita ni Jingjing ang pagkadismaya sa mukha ni Chen Lei, at hindi niya ito matiis, at sinabing, Brother Chen, kung hindi ay mahuhuli ka. Pagkatapos ng kumperensya ng alchemy, ipapaalam ko sa aking ama sa lalong madaling panahon at hayaan mong gamitin ito. Paano ang pinagmulan ng apoy sa ugat ng lupa? Panipi. Tanong ni Chen Lei Jingjing, kailan matatapos itong alchemy meeting? Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Jingjing, hindi hihigit sa 3 buwan. 3 buwan. Nag-isip sandali si Chen Lei, at sa wakas ay umiling. Kinakalkula batay sa kasalukuyang oras, pagkalipas ng 3 buwan, dapat ay sumugod siya sa larangan ng digmaan sa kalangitan, at walang oras upang tulungan ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid na babae na pinuhin ng alchemy. Bakit, hindi ba pwedeng 3 months? Tanong ni Jingjing kay Chen Lei na napakamot ng ulo. Tumango si Chen Lei at sinabing, oo, sa loob ng 3 buwan, susugod ako sa larangan ng digmaan sa kalangitan, natatakot ako na wala akong oras upang pinuhin ang alchemy. Kinagat ni Jingjing ang kanyang labi, ikiling ang kanyang ulo at nag-isip sandali, pagkatapos ay sinabi, Mr. Chen, kung nagmamadali ka, may ideya ako. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Tanong ni Chen Lei anong ideya, hayaan mong marinig kita. Sinabi ni Jingjing, Master Chen, alam ko ang antas ng iyong alchemy. Talagang master level ito, mas magandang sumali sa kompetisyong ito ng alchemy. Kung makakapasok ka sa final, syempre kaya mo. Gamitin ang pinakamahalagang pinagmulan ng apoy sa ugat ng lupa. Panipi. Pagkatapos makinig kay Chen Lei,
nagtanong siya, Jingjing, hindi pa ako nakakalaro sa preliminary round, karapat-dapat ba akong lumahok sa pangunahing laban? MS. Ngumiti si Jingjing at sinabi, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Upang maakit ang mga nangungunang alchemist sa buong kontinente na lumahok, maaari mo ring dagdagan ang bilang ng mga lugar sa panahon ng karera, ngunit gusto mong gumawa ng isang pagbubukod. Upang makapasok sa pangunahing kompetisyon, dapat kang maaprubahan ng mga matatanda sa kompetisyon presbytery. Panipi. Sa kompetisyon ng alchemy na ito, ang Alchemy League at ilang iba pang lubos na iginagalang na mga alchemist ay bumuo ng isang konseho ng mga matatanda upang maging responsable para sa lahat ng mga pagtatasa sa kompetisyong ito ng alchemy. Hanggat nakakagawa si Chen Lei ng alchemy at naaprubahan ng ilang referee at elder ng alchemy contest, maaari siyang sumali sa kompetisyon ng hindi pumasa sa preliminary round. Siyempre, kasama ang pagbubukod na ito, ang mga kalahok ay dapat magpakita ng mga pambihirang kakayahan sa alchemy, kung hindi, ang pagkakataong ito ay hindi magkakaroon ng lahat. At si Jingjing ay may lubos na pagtitiwala sa alchemy ni Chen Lei. Nagawa niyang pinuhin ang pinakamahusay na Purple Star Pill maraming taon na ang nakalilipas. Ngayon, mas mahalaga na pinuhin ang mga ordinaryong table task. Matapos pakinggan ang mga salita ni Jingjing, nag-isip si Chen Lei saglit, at naramdaman niyang may kabuluhan din ang mga salita ni Jingjing. Bukod doon, medyo interesado din siya sa mga huling gantimpala ng komperensya ng alchemy. Kabilang sa mga gantimpala para sa unang lugar sa komperensya ng alchemy, mayroong 3 kayamanan, ang Grand Dao Taishuan Alchemy, isang mahiwagang gamot na elixir, at isang binhi ng kaluluwa ng likas na katangian ng kahoy. Sa 3 kayamanang ito, ang pinakakaakit-akit kay Chen Lei ay ang soul seed ng likas na katangiang kahoy. Ang binhi ng kaluluwa na ito ang pinakaangkop na regalo para sa aking nakababatang kapatid na si Chen Chener. At matapos marinig na sinabi ni Jingjing na maaari siyang magkaroon ng pagkakataong lumahok sa komperensyang ito ng alchemy, kung gayon, syempre, kailangan niyang lumaban para sa unang pwesto at makuha ang binhi ng kaluluwa sa kanyang mga kamay. Dahil ito ang kaso, maaari ko itong subukan. Hindi masyadong nag-alinlangan si Chen Lei, kaya pumayag siya sa proposal ni Miss Jingjing. Masayang ngumiti si Jingjing at nagsabi, maganda ito, kaya Mr. Chen, dadalhin kita sa Presbyterian Church. Kahit na gusto mong gumawa ng exception para makapasok sa isang karera, dapat may referee ka, kaya ko naman. Ang iyong mga referral, panipi. Sinabi ni Chen Lei, kung gayon ang babae ay nasa problema. Sinabi ni Jingjing, Master Chen, huwag mo akong maliitin, ikaw ang tagapagligtas ng aking kapatid. Ngumiti din si Chen Lei at nagsabi, sa kasong ito, hindi ako magiging magalang. Ayaw mo akong tawaging Chen Lei, tawagin mo lang akong Chen Lei. MS. Ngumiti si Jingjing at sinabi, paano ito gagana, tatawagan kitang Kuya Chen. Ngumiti si Chen Lei at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos, sinabi ng batang babae na si Jingjing, kapatid na Chen, dadalhin kita ngayon sa lugar ng pagpupulong ng mga elder at hayaan ang ilang elder na suriin ang iyong alchemy. Hanggat makuha mo ang kanilang pag-aproba, maaari kang sumali sa karera bukas. Sinabi ni Chen Lei, okay, magkaroon tayo ng anak na babae. Bahagyang ngumiti si Jingjing, tumayo, at pinangunahan ang daan. Magkatabing naglakad sina Chen Lei at Miss Jingjing, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang malaking gusali. Ang malaking gusaling ito ay kahawig ng isang kalderong gamot na may kakaibang hugis. Ang lugar kung saan kasalukuyang matatagpuan si Chen Lei ay ang lahat ng punong tanggapan ng Liga ng Danshen, at dito rin nakatira ang mga matatanda ng ilang matatanda ng kompetisyong ito. Sa ngayon, lahat ng matatandang ito ay nagtatrabaho sa parang gamot na gusaling ito, na napaka-komportable. MS. Si Jingjing, bilang anak ng pinuno ng Pilgod Alliance ng Xuanyuan Continent, natural na kilala siya ng lahat ng mga gwardya na ito, dumiretso siya sa hugis gamot na gusali, dumaan sa ilang corridors, at pumunta sa isang hall among Elder Bai, turn mo na ngayon. Sa likod ng mesa sa bulwagan, isang matandang may puting buhok at balbas ang umiidlip, tumakbo si Jingjing sa tainga ng matanda at malakas na sinabi. Sino? Tinakot ang isang elder hanggang mamatay.
Hindi maliit ang boses ni Jingjing, direktang gumising sa matanda mula sa kanyang panaginip. Nang iangat ng matanda ang kanyang mga mata at makitang si Jingjing iyon, nawala ang kanyang galit. Tinuro niya si Jingjing at sinabing, "Ikaw na naman tong babaeng ka, anong ginagawa mo dito?" Sa tuwing magkikita-kita, madyay gising ang mga taong magulang ko. Mga matamis na panaginip, panipi. Mula sa magiliw na tono ng matanda, makikita na pamilyar si Jingjing at ang matandang ito. Ngumiti si Jingjing at sinabi, "Elder Bai, nandito ako sa pagkakataong ito, ngunit may seryosong bagay." Hinaplos ni Elder Bai ang kanyang balbas, at hindi makapaniwalang sinabi, "Anong seryosong bagay ang magagawa mo?" Sinabi ni Jingjing na may maliit na bibig, "Hindi mo minamaliit ang mga tao. Nandito ako ngayon para magrekomenda ng alchemy genius para sa iyo. Gusto kong irekomenda ang taong ito sa isang major alchemy conference. Hiniling ko rin kay Elder Bai na ipatawag ang iba pang 6. Mga matatanda, sama-samang bumisita." Panipi. Sino ang alchemy henyo? Hindi kaya nabigo itong mabalahibong batang lalaki sa tabi mo. Walang biro. Sinulyapan ni Elder Bai si Chen Lei, na nasa katawan ni Jingjing, at sinabing walang malay. Ang kasalukuyang edad ni Chen Lei ay wala pang 20 taong gulang. Sa mga mata ni Elder Bai, hindi lang siya isang mabaho, mabalahibong batang lalaki. Kahit na nagsimula siyang mag-aral ng alchemy mula sa sinapupunan ng kanyang ina, saan siya magiging matalino. Nang makitang mababa ang tingin ni Elder Bai kay Chen Lei, tumigil si Jingjing sa paggawa nito. Tumakbo siya at hinawakan ang balbas ni Elder Bai at sinabing, "Elder Bai, hindi mo minamaliit ang mga tao. Siya ang kausap ko. Siya ay talagang bihira sa 10,000 taon. Ang pale refining genius na nakilala mo. Ngayon, anuman ang mangyari, dapat kang tumawag ng isa pang elder upang makita kung siya ay kwalipikado." Panipi. Kabanata 615. Huwag mong hilahin, huwag mo nang hilahin. Ang balbas ko ay muntik nang mabunot sa iyo. Nagmamadaling iningatan ni Elder Bai ang kanyang balbas at sinabi, "Tapos tawagan mo yung organizer." Hawak-hawak pa rin ni Jingjing ang balbas ni Elder Bai. "Tatawag ako, tatawag ito." Agad namang sumang-ayon si Elder Bai. Kung ito ay isang maliit na mamaya, ang kanyang balbas ay napakahirap protektahan. Nang pumayag si Elder Bai, binitawan ni Jingjing ang kanyang kamay, pinalakpakan ang kanyang mga kamay at sinabing, "Bilasan mo, kung gabi na, huhugutin ko pa rin ang iyong balbas." Okay, hipag mo, Lola, pwede bang hindi kita pakinggan?" Pumayag si Elder Bai kay Jingjing, itinaas ang kanyang kamay, nagpatugtog siya ng 6 na sound transmission notes. Ang 6 na sound transmission symbol ay naging 6 na rainbow light, na direktang lumipad sa 6 na magkakaibang direksyon. Wala pang isang stick ng insenso, sunod-sunod na pumasok sa bulwagan ng 6 na matatanda. "Elder Bai, ano ang iyong apurahang bagay para sa amin?" Nandito rin si Miss Jingjing." Tinanong ng ilang elder si Elder Bai, at nang makita nila si Miss Jingjing, mabilis nilang binati ang isa't isa. "Hindi naman sa may hinahanap ako, pero may hinahanap si Jingjing. Nakahanap daw siya ng alchemy genius at irerekomende niya ito sa amin. Pagkatapos naming suriin, sasali kami sa opisyal na kompetisyon ng komperensya ng alchemy." Panipi. Sa ilang salita, malinaw na ipinaliwanag ni Elder Bai ang layunin ng pagtitipon ng mga elder. "Yun lang, okay, pero Jingjing, we can talk about bad things in front. Kung walang sapat na kasanayan sa alchemy ang iyong kaibigan, hindi kami kailanman magiging makasarili." Isang matanda ang tumango at sinabi kay Jingjing. Ngumiti si Jingjing at sinabi, "Elder Tian, huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko hahayaang magpakasawa ka. Naniniwala akong tiyak na papasa ang kaibigan ko sa inspection mo." Ngumiti si Elder Tian at sinabing, "Nako, sobrang tiwala. Sanay talaga ang kaibigan mo sa alchemy. Kung ganoon, magsimula na tayo." Ang iba pang mga elder ay umupo din sa kanilang mga upuan sa oras na ito, na nakatingin kay Chen Lei ng may kamahalan. Ang mga matatandang naruroon dito ay ang lahat ng pinakamahusay na alchemy master sa ilang mga kontinente. Nakaupo lang doon, natural na babangon sila sa ilang lakas, mga ordinaryong alchemist. Sa harap ng iilang taong ito, siguradong nanginginig, sobrang kinakabahan.
Gayunpaman, napakalakas ng estado ng pag-iisip ni Chen Lei na natural na hindi niya isapuso ang kapangyarihang ito. Ang momentum ng mga taong ito ay walang epekto sa kanya. Bata, ano ang pangalan mo? Tanong ng isang elder kay Chen Lei. Sinabi ni Chen Lei, narito si Chen Lei. Okay, Chen Lei, dahil gusto mong lumahok sa opisyal na kompetisyon ng komperensya ng alchemy at napalampas mo ang preliminary round, kailangan mong ipakita sa amin ang iyong antas ng alchemy, at kung makuha mo ang pag-aproba ng ilan sa amin, maaari kang sumali. Naiintindihan mo ba ang opisyal na kompetisyon ng Alchemy Conference? Panipi. Tumango si Chen Lei at nagsabi, naiintindihan. Sinabi ng matanda, dahil naiintindihan mo, magsisimula na tayong magtanong ngayon. Hanggat maaari mong kumpletuhin ang mga tanong na itinakda namin, pagkatapos ay papayagan ka naming lumahok sa kompetisyon ng komperensya ng alchemy. Iniyuko ni Chen Lei ang kanyang mga kamay at sinabing, gusto kong humingi ng payo sa ilang senior. Pinindot ng isang elder ang isang mekanismo, at dahan-daang bumangon ang isang bronze alchemy furnace sa gitna ng bulwagan na ito. Sa ibaba ng alchemy furnace ay isang second level na fire gathering array. Sa sandaling ito, isa pang elder ang nagtaas ng kamay, at direktang lumipad kay Chen Lei dala ang supot at mga table tas. Itinaas ni Chen Lei ang kanyang kamay at hinawakan si Dan Fang at ang bag sa kanyang kamay. Sa oras na ito, sinabi ng matanda, Chen Lei, sa bag na ito, mayroong 3 espiritual na materyales para sa pagpino ng orihinal na Gangbroken Realm Peel, at ang tableta sa iyong kamay ay ang orihinal na Gangbroken Realm Peel. Kailangan mong pinuhin at kumpletuhin ang kahit isang Peel True Gangpo na limitasyon sa loob ng 2 oras. Kahit na nakumpleto mo na ang pagsusulit kung nabigo ang lahat ng 3 sangkap na panggamot, o hindi pa nakumpleto sa loob ng 2 oras, ituturing na nabigo ang pagsusulit, naiintindihan mo ba? Panipi. Tumango si Chen Lei at nagsabi, naiintindihan. Ang isang elder ay direktang binuksan ng oras upang matukoy ang oras, at pagkatapos ay sinabi kay Chen Lei, magsimula. Kasunod ng utos ng matanda, mabilis na sinulyapan ni Chen Lei ang Dan Fang sa kanyang kamay. Ang Gangbroken Realm Peel ay isang uri ng spirit peel na bumabagsak sa Ningyuan Realm hanggang sa Masamanggang Realm. Espesyal na ginagamit ang peel na ito upang masira ang mga bottleneck. Para sa mga martial artist na natigil sa tuktok ng mundo ng martial arts, ito ay isang napakahalagang elixir. Masasabing makakaapekto pa ito sa buhay ng mga martial artist na ito. Ang ganitong uri ng tableta ay napakahirap pinuhin, at ang rate ng tagumpay ay napakababa. Kung gusto mong matagumpay na pinuhin ang ganitong uri ng tableta, dapat mong mahigpit na kontrolin ang iyong alchemy technique, alchemy experience, property control, init, at iba pa. Mga kinakailangan, isang tunay na alchemy master lamang ang maaaring maging kumpiyansa sa pagpino ng naturang tableta. Tiningnan ni Chen Lei ang formula ng tableta, pagkatapos ay isinulat ang mga nilalaman at pagkakasunod-sunod ng formula ng tableta. Pagkatapos, dumiretso si Chen Lei sa alchemy furnace, naupo nang naka-cross-leg, binuksan ang bag sa kanyang kamay, at inilagay ang mga panggamot na materyales sa tabi niya. Pagkatapos nito, direktang binuksan ni Chen Lei ang hanay ng pagtitipon ng apoy, at isang pulang dila ng apoy ang bumangon at nasunog. Pagkatapos nito, ikinaway ni Chen Lei ang kanyang kamay at binuksan ang takip ng alchemy furnace. Pagkatapos, muli siyang kumaway, iginulong ang tumpok ng mga panggamot na materyales sa kanyang harapan, at direktang itinapon ang mga ito sa alchemy furnace, tinatakpan ang takip ng furnace, at nagsumite ng isang serye ng mga pamamaraan ng alchemy, random na pindutin ang peel furnace. Ilang matatanda, na nanunood ng alchemy technique ni Chen Lei, bahagyang sumimangot, ang ilan sa kanila ay dahan-daang umiling. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa alchemy technique ni Chen Lei at peel dealing technique, makikita natin na si Chen Lei ay talagang baguhan sa alchemy. Paano niya nagagawang ganito ang alchemy? Dapat mong malaman na ang alchemy ay isang napakasagradong bagay, at dapat itong seryosohin. Bago simulan ang alchemy furnace, dapat kang mag-concentrate at magnilay. Kasabay nito, dapat mong hawakan ang lahat ng uri ng mga panggamot na materyales at unawaing mabuti ang mga ito. Bawat halaman ang mga katangian ng panlunas sa lahat, sa parehong oras, bigyang pansin ang init, bawat hakbang,
dapat kang maging maingat at hindi pabaya. Kasabay nito, sa proseso ng pagpino ng alchemical, dapat kang ganap na hinihigop, at dapat walang mga distractions. Sa ganitong paraan lamang maaari mong matagumpay na pinuhin ang isang mahusay na gayuma. Sa kabilang banda, si Chen Lei, kahit anong hakbang, ay hindi nakakatugon sa pangangailangang ito, kahit si Dantong sa ilalim ng mga nakatatanda, sinuman sa kanila ay higit na mas mahusay kaysa kay Chen Lei. Ilang matatanda na ang nasa puso nila sa panahong ito. Ang alchemy ni Chen Lei sa pagkakataong ito ay talagang imposibleng magtagumpay. Sa oras na ito, si Chen Lei, pagkatapos maglaro ng ilang mga formula ng tableta, ay hindi na pinansin ang elixir sa pale furnace, at talagang interesado pa rin siyang makipag-usap kay Girl Jingjing. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ni Jingjing si Chen Lei na nagsagawa ng alchemy ng ganito, at hindi niya maiwasang magtanong, "Brother Chen, matagumpay mo bang magsagawa ng alchemy tulad nito?" Sinabi ni Chen Lei, "Ang antas ng tableta na ito ay masyadong simple para sa akin. Maaaring matagumpay na mapino ng nakapikit." Nang marinig niya ang mga salita ni Chen Lei, kumbinsido si Jingjing, ngunit nahulog siya sa pandinig ng ilang matatanda, ngunit ibinaba niya ang kanyang impresyon kay Chen Lei ng ilang puntos. Medyo nakaka-eye-catching ang binatang ito. Kabanata 616. Nararamdaman ni Chen Lei kung ano ang iniisip ng kanyang mga nakatatanda sa kanya, ngunit wala siyang pakialam. Lumipas ang oras, at sa isang iglap, 2 oras na ang dumating. Kasabay ng pagbagsak ng huling butil ng buhangin mula sa orasan ng oras, direktang isinara ni Chen Lei ang fire gathering array, iwinagayway ang kanyang kamay, at binuksan ang pinto ng alchemy furnace. Nang mabuksan ang pinto ng alchemy furnace, umapaw ang elixir, at 3 spirit peel na kumikinang sa jade luster ang biglang lumabas sa hangin at lumipad sa hangin. Sa 3 pildores na ito, isang maliit na chi ang lumutang, nagiging isang puting panggamot na chi, namuo sa tableta, at naging isang ulap ng tableta. Ito ba ang Pale Cloud Spirit Peel? Sa pagtingin sa 3 totoong gangpo breakang peel sa hangin, ang mga mata ng matatanda dito ay diretsyo, paano ito posible? Sa oras na ito, ang 3 spirit peel sa hangin ay hawak ni Chen Lei, hawak sa palad niya, mahina ang aura. Sa pagitan ng 3 spirit peel na ito, dahan-daang tumaas ang puting ambon at naging mga ulap. Ang 3 matatanda at ang 3 pale cloud, bawat isa, ay halos mabulag ang mga mata ng ilang matatanda. Sa sandaling ito, ang 7 elder ay hindi na makaupo, at isa-isang umalis, na may 7 ulo na nakakunot, nakatitig sa 3 spirit peel sa kamay ni Chen Lei nang hindi kumukurap. Batay sa kanilang insight, natural na ang 3 gamot na ito ay tiyak na cloud spirit pills ayon sa grado ng gamot, ang 3 gamot na ito ay tiyak na pinakamahusay na gamot na espiritu. Sa sandaling ito, ang pagkabigla sa puso ng 7 matatanda ay hindi masabi. Sila ay nagsasanay ng alchemy sa buong buhay, at ang pinakamaikling panahon ay higit sa 100 taon. Hindi pa sila nakakita ng ganitong malawak na hanay ng kaalaman, at ito ay hindi dahil hindi pa nila nakita ang pinakamahusay na tableta ng espiritu. Gayunpaman, tulad ni Chen Lei, tulad ng isang biro, sa loob ng 2 oras, napino niya ang 3 pambihirang mga spirit peel, hindi banggitin na nakita nila ito, hindi pa nila ito narinig. Hindi na ito maipaliwanag ng alchemy genius. Maraming matatanda ang nag-iisip, ngunit wala silang mahanap na angkop na salita para ilarawan si Chen Lei. Maraming matatanda, ang antas ng alchemy ng aking kaibigan, maaari ba siyang sumali sa komperensya ng alchemy? Nakita ni Jingjing ang pagkalito ng ilang matatanda, hindi niya alam ang hitsura ni Chen Lei, nagulat siya sa lahat, at matagumpay na nagtanong. Noon lang itinaas ng mga matatanda ang kanilang mga ulo, at tubiling tumitingin pa rin sa 3 pinakamahuhusay na spirit peel. Sinabi ni Elder Bai, "Jingjing, hindi lang makakasali ang kaibigan mo sa pulong ng alchemy. Kung maaari niyang pinuhin ang isa pang tableta, siya ay magiging kapareho ng tunay na Gangbreakang Realm Peel na ito. Hindi, hanggat mayroon siyang kalahati ng antas na ito, pagkatapos, tiyak na may pag-asa na manalo." Panipi. Tumango rin ang iba pang matatanda, at nang tumingin sila kay Chen Lei, napuno sila ng nagninangas na liwanag, na para bang tumitingin sila sa isang pambihirang kayamanan.
Kung makakatanggap ang ganitong henyo mula sa sarili niyang sekta, malaking tulong ito. Nakaramdam ng kaunting panginginig si Chen Lei. Napatingin sa kanya ang mga matatanda. Napakasama talaga nila. Nakaramdam lang ng goosebump si Chen Lei sa buong katawan niya. Well, ilang elder, kung sasabihin mo, makakasali ako sa opisyal na kompetisyon ng Alchemy Conference. Oo, walang problema, anak, tatanungin kita. Taga saan ka? Ilang taon ka na ngayong taon? At kung may manugang ka? Kung hindi ka mag-asawa, 18 ang apo ko. Sa taong ito, kasing ganda ng bulaklak, ako paano kung bibigyan kita ng pagpapakilala? Panipi. Tumingin ang isang elder kay Chen Lei at magiliw na sinabi. Ito, engaged na si Junior. Nakangiting sabi ni Chen Lei Gan. Oh, engaged na ako, okay, anak, gusto mo bang umorder ng isa pa? Ang matanda ay patuloy na nagtanong, nang walang anumang balak na sumuko. Elder Gan, maaari mong ihinto ang pagbebenta ng iyong apo. MS, si Jingjing ay mabait at nakakatawa, at sinabing, dahil nakapasa ka sa pagsusulit, kung gayon, mauna na tayo. Bukas, dadalhin ko siya sa venue ng Alchemy Conference. Pagkatapos magsalita, direktang kinuha ni Miss Jingjing si Chen Lei at nagmamadaling umalis. Nako, napakabuting bata, bagay na bagay siya sa apo ko. Tiningnan ni Elder Gan ang pag-alis ni Chen Lei, at sinabing may pagkadismaya. Sa kabilang panig, diretsyong umalis sa bulwagan sina Chen Lei at Jingjing. Sa pagbabalik, nagtanong si Chen Lei, Jingjing, may apo ba talaga si Elder Gan? Sinabi ni Jingjing, meron ngang isa, aba, talagang natutokso ka, matutulungan kitang pag-usapan ito. Bagaman si Little Brother Gan ay 1.5 metro lamang, 400 kilo, ngunit ang kanyang init ng ulo ay napakabuti. Panipi. Nang marinig ito ni Chen Lei, isang larawan ang lumitaw sa kanyang isipan, at bigla siyang nakaramdam ng lamig, at nagsabi, kalimutan mo na ito, huwag mong sabihin, hindi ako interesado sa apo ng nakatatandang Gan na ito. Ito ang sinabi mo, huwag mong pagsisihan. Bahagyang ngumiti si Jingjing, at dirdiretsyong bumalik sa kanyang tirahan kasama si Chen Lei. Pagkatapos bumalik sa tirahan, dumiretso sa bakuran sina Jingjing at Chen Lei. Biglang may lumabas na figure at tinapik ang kamay ni Chen Lei. Ang palad na ito ay napakalakas, at kasing bilis ng kidlat, at si Chen Lei ay medyo nahuli, ngunit pinrotektahan niya si Jingjing sa unang pagkakataon, at pagkatapos ay binati ng palad ang biglaang pag-atake. Matapos ang isang malakas na ingay, si Chen Lei ay nanatiling hindi gumagalaw, ngunit isang snake attack silhouette ang direktang lumipad, tumama sa pader ng courtyard, at pagkatapos ay tumigil. Nakita ni Chen Lei ang figure at nagtanong ng malakas. Sino ka, bakit kasama mo ang kapatid ko? Tumayo ang figure, pagkatapos ay lumakad at sinabi kay Chen Lei. Sa oras na ito, malinaw na nakita ni Jingjing na hindi ibang tao ang umatake kay Chen Lei, kundi ang kanyang kapatid na si Shoye. Kuya, anong ginagawa mo? Ang mukha ni MS natumba si Jingjing at napasigaw siya ng malakas. Si Shoye ay nagbigay ng isang pilyong ngiti at sinabi, Ate, nag-aalala ba ako na makatagpo ka ng masasamang tao? Kalokohan, Danshanlig ito, ano pang masamang tao? Nandoon pa rin ang galit sa mukha ni Jingjing. Sinulyapan ni Shoye ang kanyang nakababatang kapatid na galit, at sinabing, Ate, sa totoo lang, ginawa ko ito para magalit si Brother Wu. Magalit kay Kuya Wu. Anong swerte? Natigilan si Jingjing at nagtanong. Sinabi ni Shoye, Ate, hindi mo ba alam? Noon pa man ay gusto ka na ni Brother Wu, ngunit hindi siya kailanman nakakuha ng magandang mukha mula sa iyo, ngunit ang taong ito ay talagang karapat-dapat na personal mong dalhin siya sa Yaoding Building. Masyadong malupit para kay Brother Wu na gamitin ang mga inirerekomendang mahahalagang lugar. Panipi. Asul ang mukha ni Jingjing sa galit, at sinabing, nasaan ito? Wala akong ibig sabihin kay Wu Yuxiao, at ang relasyon namin ni Brother Chen ay hindi tulad ng iniisip mo. Mas kaunti ang ibibigay mo sa akin sa hinaharap. Magdagdag ng kaguluhan, at narito si Kuya Chen. See you later, dapat igalang mo siya gaya ng paggalang mo sa akin. Panipi. Sinulyapan ni Shoye si Chen Lei at sinabing, Kuya, sinabi mo iyan, at sinabi mong wala lang kayong dalawa,
Tinatrato mo ba ako bilang isang bata? Kabanata 617. Namula si Jingjing, at galit na sinabi, Xiaoye, sa tingin ko ay nagiging mas mapangahas ka. Pagkatapos magsalita, tinampol niya ang noo ni Xiaoye. Umikot si Xiaoye, naging multo, at dirdiretsong lumabas ng pinto, ngunit ang boses ay nagmula sa malayo, Ate, ipinapayo ko sa iyo na isipin mong muli, si Brother Wu ang tunay mong anak. Bago magsalita, nawala ang figure ni Xiaoye sa maraming gusali. Si Jingjing ay walang magawa para sa kanyang nakababatang kapatid. Tumingin siya kay Chen Lei nang may paghingi ng tawad, at sinabing, Brother Chen, pasensya na, ang aking nakababatang kapatid ay naging spoiled mula pa noong siya ay maliit. Napakatanga ko, magkaroon ng pangkalahatang kaalaman sa kanya. Panipi. Ngumiti si Chen Lei at umiling, at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ako magagalit. Pino mo ang Purple Star Peel noon para iligtas ang kapatid mo. Hindi masama. Tumango si Jingjing at sinabing, well, bihira talaga ang matataas na talento ng magkapatid na Ling. Maging ang Diyos ay nagseselos noong panahong iyon. Kung gusto niyang bawiin ang kanyang buhay, si Zixing Peel lang ang makakapagpabago ng kanyang kapalaran laban sa langit. Ngayon tila ang mga kwalifikasyon ni Brother Ling ay talagang pambihira. Panipi. Ngayon pa lang, naramdaman na ni Chen Lei na kahit na si Xiaoye ay nasa 15 taong gulang pa lamang, ang kanyang lakas ay tunay na umabot sa rurok ng antas ng Wuzun, at siya ay nakalusot sa Wushengji sa isang sandali lamang. Ang mga pangyayari, tulad ng isang henyo, si Chen Lei ay nakakita lamang nito sa kanyang buhay. Ngumiti si Jingjing, at sinabing, dahil dito, sanay na ako sa mabahong sakit. Okay, huwag na nating pag-usapan. Kapatid na Chen, ito ang unang pagkakataon mong pumunta upang makita ang batang babae na iyon, bakit ayaw mo? Hayaan mo akong maging boss mo, please. Kainin mo, panipi. Ngumiti si Chen Lei at nagsabi, Jingjing, kung ganoon, hayaan mong imbitahan kita. Kung tutuusin, maraming problema ang naidulot nito sa iyo. Kailangan nating pareho na ihinto ang pagtanggi sa isa't isa, umalis na tayo. Pagkatapos magsalita ni Jingjing, kasama si Chen Lei, lumabas siya ng Danshan League. Habang nasa daan, sinabi ni Chen Lei, Jingjing, paano kung mayroon pa akong ilang kaibigan, paano kung ipakilala sila sa iyo? Sinabi ni Jingjing, okay, wala pa akong ilang malalapit na kaibigan nitong mga nakaraang taon. Hindi ito maaaring maging mas mahusay. Si Chen Lei ay naglabas ng ilang sound transmission note at direktang pinindot ang mga ito, at pagkatapos ay pumunta sa Jushan Building kasama si Jingjing. Matapos mag-book ng private room ang dalawa sa Jushan Building, nag-order lang sila ng pagkain at inumin, sumugod sina ni Chenran, Lei Yu, Baimanman, at Kung Suan. Ngayon lang, ang voice transmission record ni Chen Lei ay para sa ilan sa kanila. Matapos ipakilala ni Chen Lei sa isa't isa sina ni Chenran, Baimanman, Jingjing at ang iba pa, hindi nagtagal, naging pamilyar ang mga babae sa isa't isa, nagkukwentuhan at nagtatawanan na parang mga kapatid na babae na matagal na silang hindi nakikita. Si Chen Lei ay paminsan-minsan ay nagbubuhos at umiinom, at nagkaroon ng oras na makipagbiroan sa ilang mga babae, at nag-enjoy ng husto. Biglang nabasag ang pinto nila, at direktang pumasok ang dalawang figure. Nagdilim ang mukha ni Chen Lei, at tumingin siya sa dalawang taong pumasok. Ang isa sa kanila ay ang nakababatang kapatid ni Jingjing, si Xiaoye, at ang isa ay isang binata na may napakagandang hitsura ngunit madilim ang mukha. Sa sandaling ito, nakita ng binata ang mga babae sa pribadong silid, at isang flash ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos, tumingin siya kay Jingjing. Jingjing, sino ang taong ito at bakit mo siya kasama? Ngayon ay malinaw mong sasabihin sa akin. Sabi ng figure na ito na may pag-aalala kay Jingjing. Ang mukha ni Jingjing ay lumubog sa oras na ito, at sinabi niya sa isang malalim na boses, Wu Yuxiao, hindi mo ba iniisip na ikaw ay may pananagutan sa labis? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para utusan ako, at anong obligasyon ang kailangan kong ipaliwanag sa iyo? Depende ito sa lahat, para sa kapakanan ng mga disipulo ng Liga ng Danshan, sa pagkakataong ito, wala akong pakialam sa iyo, ngunit kung may oras pa, huwag mo akong sisihin sa hindi pagiging magalang, umalis ka. Panipi.
Talagang galit si Jingjing sa pagkakataong ito, at ang momentum sa kanyang katawan ay sumabog kaagad, at diretsyo niyang pinigilan si Wu Yuxiao, at ang ilang pamimilit ay nahulog pa nga mismo sa kanyang nakababatang kapatid na si Shuye. Maingat na inilabas ni Shuye ang kanyang dila, hindi nang ahas na magsalita. Hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang magiging reaksyon ng kanyang ate. Si Wu Yuxiao, na madalas pag-alitan ni Jingjing, ay may pulang mukha, at hindi siya makababa ng stage. Matalim niyang sinulyapan si Jingjing at sinabing, Jingjing, kung ano ang ginawa ko para sa iyo. Hindi mo alam? Ginawa mo talaga ito para sa mga tagalabas, at sinasabi ko sa iyo sa pagkakataong ito, hinding-hindi ako susuko. Ngumisi si Jingjing at sinabing, hindi ko ito pababayaan, kaya ano ang gagawin mo? Itinuro ni Wu Yuxiao si Chen Lei at sinabing, alam kong sasali rin siya sa kompetisyon ng alchemy bukas. Ilalagay ko ang kanyang mga salita dito, at hahayaan ko siyang makapasa sa unang round ng kompetisyon bukas. Huminga ng mahina si Jingjing, at sinabi, sa tabi mo lang, hindi ako natatakot sa hangin na umihip sa kanyang dila. Sinabi ni Wu Yuxiao, dahil sinabi mo iyan, maghihintay kami at tingnan. Sinabi ni Jingjing, pagkatapos ay subukan ito, ngayon, maaari kang gamulong. Sa madaling salita, hindi na iligtas ni Wu Yuxiao ang kahit katiting na mukha. Ang mukha ni Wu Yuxiao ay sobrang pangit, tinapakan niya ang kanyang mga paa sa huling pagkakataon at tumalikod. Tahimik na sinundan ni Shuye si Wu Yuxiao, naghahanda ng sabay-sabay na umalis. Shuye, tigilan mo ako. Nang si Shuye ay lalabas na ng pinto, ang boses ni Bingon Jingjing ay nagmula sa likuran. Hindi agad nang ahas si Shuye na kumilos. Alam niyang kapag tinawag siya ng kanyang kapatid sa buong pangalan niya, ibig sabihin ay galit na galit siya. Sa ngayon, mas mabuting huwag na siyang gumawa ng anumang bagay na makakasakit sa kanyang nakababatang kapatid, kung hindi, ang magiging wakas ay napakalungkot. Dahan-daang lumingon si Shuye, na nagpapakita ng nakakabigay puri ng ngiti, at sinabing, ate, ano ang gusto mong sabihin? Direktang hinawakan ni Jingjing ang tenga ni Shuye, dinala siya kay Chen Lei, at sinabi sa malalim na boses, humihingi ng tawad kay Brother Chen, ngayon, kaagad. Sa tono ni Jingjing, mayroong hindi kontrobersyal na tono. Si Shuye ay tapat na lumapit kay Chen Lei at nag-aatubili na sinabi, Brother Chen, ang nangyari ngayon ay kasalanan ko. Patawarin mo ako. Napatingin si Chen Lei kay Shuye. Kahit na si Shuye ay may pambihirang talento, ang kanyang isip ay hindi naiiba sa isip ng isang bata. Umiling siya at ngumiti, at sinabi kay Jingjing, kalimutan mo na ito, iligtas mo siya sa pagkakataong ito, pagkatapos ng lahat mga bata. Panipi. Nang makita ni Jingjing si Chen Lei na sinabi ito, hindi niya kayang parusahan ang kanyang kapatid, binitawan ang kamay nito. At pagkatapos ay sinabing, sa hinaharap, iiwan mo ako ng medyo malayo sa Wu Yuxiao na ito. Hindi siya magandang bagay. Kung mahanap kita at siya ay darating at aalis, babawiin ko ang iyong mga paa, umalis ka. Panipi. Natural, ayaw ni Shuye na manatili dito kasama ang nakatatandang kapatid na babae dahil hindi ito komportable. Nang marinig ang sinabi ng nakatatandang kapatid na babae, bigla siyang nadulas. Pagkaalis ni Shuye, humihingi ng tawad si Jingjing, maraming tao, pasensya na talaga, naging sanhi ako ng kaguluhan sa lahat. Umiling si Kung Xuan at ang iba pa at sinabing, walang anuman ito, huwag mag-alala, siya nga pala, Jingjing, sino si Wu Yuxiao na talagang napakalakas ng tono. Panipi. Sinabi ni Jingjing, itong si Wu Yuxiao ay anak ng representante na pinuno ng Danshan League. Sa nakalipas na ilang taon, sinisikap ng deputy leader na ito na patalsikan ang aking ama mula sa pwesto ng pinuno upang palitan siya, at ang aking ama, nitong mga nakaraang taon, dahil sa aking kapatid, ang paglilinang ay isang malaking hakbang pabalik, at ang kanyang lakas ay hindi, kasing ganda ng dati, kaya, mapagparaya sa lahat ng dako, ngunit hindi ko inaasahan na mas mapagparaya pa, ang dalawang ama at anak ng pamilyang Wu ay magiging mas matatag. Panipi. Kabanata 618. Si Chen Lei at ang iba ay kumain at nag-usap, at nakakuha ng maraming sekreto ng pilig mula sa bibig ni Jingjing. Siyempre, ito ay isang sekreto, ngunit sa mga tagalabas lamang.
Sa katunayan, ang hidwaan sa pagitan ng pinuno at representante na pinuno ay nagngangalit na sa Alchemy League. Ang ilang matatanda, alchemist, at iba pa, ay nagsimula ng pumila. Sa kasalukuyan, ang deputy leader ay medyo makapangyarihan at may mataas na momentum. Sa pagkakataong ito ang komperensya ng alchemy ay resulta ng maingat na pagsisikap ng representante na pinuno, at sa wakas ay nag-ambag dito. Kung hindi, ang organizer ng Alchemy Conference ngayong taon ay wala sa Xuanyuan Continent. Sa pulong ng alchemy na ito, ang ilang mga alchemist na pinakatiwala na mananalo ay ang lahat ng mga representante na pinuno. Sa makatuwid, ang mga gantimpala para sa unang lugar sa pagkakataong ito ay napakayaman, na lahat ay bunga ng pagsusumikap ng deputy chairman. At itong si Wu Yuxiao, sa kabila ng kanyang murang edad, ang kanyang pangunawa sa alchemy ay nakakagulat na mataas, at isa na siyang master ng alchemy. Bagamat ito ay isang junior alchemy master lamang, ngunit upang maging isang junior alchemy master sa edad ni Wu Yuxiao, anuman ang aspeto, talagang walang mali dito. Si Wu Yuxiao ay isa rin sa mga taong may pinakamataas na boto upang manalo sa kompetisyon ng alchemy. Sa pagkakataong ito, ang komperensya ng alchemy ay naglalayong pumili ng mga batang henyo sa alchemy. Sa makatuwid, ang komperensya ng alchemy ay mayroon ding ilang mga kinakailangan para sa edad ng mga kalahok, iyon ay, hindi sila maaaring higit sa 30 taong gulang. Sa pangkat ng edad na ito, si Wu Yuxiao ay hindi itinuturing na isang malungkot na manlalaro, ngunit isa ring bihirang kalaban. Para naman kay Chen Lei, kung gusto niyang manalo sa Alchemy Conference, tiyak na makakaharap niya si Wu Yuxiao, na tiyak na mahigpit na kalaban ni Chen Lei na harapin. Sa pangkalahatan, bukod sa hindi pagkakasundo ng tono ni Wu Yuxiao at ng iba pa sa pagsisimula ng pulong na ito, lahat ng iba pa ay itinuturing na napakakasya siya. Mabilis na uminit ang relasyon ni Nie Chenran at ng iba pa at ni Jingjing. Pagkatapos ng hapunan, pinabalik ni Chen Lei si Jingjing sa Pil League, at pagkatapos, sila ni Nie Chenran at iba pa ay bumalik sa Xuanming Academy. Sa ikalawang araw, muling dumating si Chen Lei sa Pil League, natagpuan si Jingjing, at pumunta sa lugar kung saan ginaganap ang Pil Refining Conference kasama niya upang lumahok sa Pil Refining Conference. Sa oras na ito ang komperensya ng alchemy, ang pangunahing karera ay nahahati sa 3 laro, at ang ikatlong laro ng karera ay ang panghuling pangwakas. Pagkarating nina Chen Lei at Jingjing sa arena, nagkataong nakasalubong nila si Wu Yuxiao sa madaling salita. Nandito si Wu Yuxiao na naghihintay sa kanilang dalawa. Matapos makita ni Wu Yuxiao sina Jingjing at Chen Lei, ang kanyang mukha ay malungkot, at sinabi niya kay Chen Lei, "Anak, mas mabuting lumayo ka kay Jingjing, kung hindi, naniniwala akong mamamatay ka ng masama." Si Chen Lei ay mukhang walang malasakit at sinabing, "Ako ay isang tao na napupuot sa pagbabante ko. Gusto kong makita kung may paraan ka." Malamig na sinulyapan ni Wu Yuxiao si Chen Lei at sinabing, "Anak, may maganda, hintayin natin." Pagkatapos noon, pinitik niya ang manggas at galit na umalis. Hindi tinanggap ni Chen Lei ang banta ni Wu Yuxiao, ngunit hindi niya ito pinansin, at pumunta siya sa lugar ng pagpupulong ng alchemy kasama si Jingjing. Iniharap ni Chen Lei ang patunay ng kanyang pakikilahok sa mga matatandang namumuno sa pulong. Matapos suriin ng mga matatandang ito, nag-abot sila ng isang token na may nakalagay na numero, na kung saan mismo naruroon si Chen Lei. Tumingin si Chen Lei sa karatula na may numerong 1,920 sa kanyang kamay, tumalikod at umalis, at hindi nagtagal ay nakakita siya ng isang lugar sa field na may parehong numero sa karatula. Sa gitna ng lugar na ito, mayroong isang alchemy furnace. Ang alchemy furnace na ito ay isa lamang pangunahing alchemy furnace, at sa paligid nito ay ilang elixir at elixir. Ito ang nilalaman ng kompetisyon ngayon. Ang Pinong Peel ay isang tier 4 na healing peel, na tinatawag na maliit na recovery peel. Ang ganitong uri ng healing peel ang pinakamalawak na ginagamit. Maaari nitong ihinto ang pagdurugo, pagalingin ang mga sugat, at ibalik ang sigla, at iba pa. Maaaring sabihin na hanggat ang isang alchemist ay hindi alam kung paano pinuhin ang mga maliliit na table task sa pagbawi. Ang nilalaman ng kompetisyon na ito ay nangangailangan ng mga alchemist na hindi lamang pinuhin ang maliit na healing peel na may mga tinukoy na sangkap na panggamot sa loob ng tinukoy na oras, ngunit upang makita din ang kalidad ng alchemy.
Mayroong 5,000 alchemist na lumahok sa unang round ng pangunahing laban. Gayunpaman, ang round na ito ay mag-aalis ng 4,500 at 500 lamang ang makaka-advance sa ikalawang round. Kaya, kahit na ang maliit na healing pill na ito ay isang pangkaraniwang tableta, hindi madaling talunin ang maraming alchemist. Di nagtagal, ang lahat ng mga kalahok na alchemist ay nasa lugar na, at isang elder ang malakas na nagpahayag, magsisimula na ang kompetisyon. Sa utos ng matanda, biglang naging masigla ang buong larangan ng kompetisyon ng alchemy. Ang isang sikat na alchemist ay agad na kinabahan at abala, sa pagproseso ng mga panggamot na materyales, pagbubukas ng hanay ng pagtitipon ng apoy, at pagsuri sa alchemy furnace. Isang serye ng mga alchemical procedure ang isinagawa sa maayos na paraan. Ang mga alchemist na ito ay nakapasa sa preliminary round. Naturally, ang bawat isa sa kanila ay hindi isang sikat na tao, at bawat isa sa kanila ay may malalim na pundasyon sa alchemy. Magagawa nila ang mga bagay na ito nang may kumpiyansa at masanay sa mga ito. Biglang nagkaroon ng malakas na ingay, at ang isang itim na ulap ng kabute ay tumaas ng 100 metro ang taas, at isang hindi komportable na amoy ang tumagos. Ang isang alchemist, na may itim na mukha, ay nakatayong blanko sa tabi ng sumabog na hurno, nalilito. Sa kritikal na sandali na ito, ganap na pinirito ng alchemist na ito ang pagan. Hindi ito imposible, dahil napakaraming hindi mahuhulaan na mga kadahilanan sa alchemy, kahit na ang isang master ng alchemy ay hindi magagarantiya na siya ay ganap na ligtas sa alchemy. Naimpluwensyahan ng nabigong alchemist na ito, maraming iba pang mga alchemist ang nabigo ng sunod-sunod. Sa isang iglap, sunod-sunod na pinirito ng 40 o 50 alchemist ang pagan at nawala ang kanilang mga kwalifikasyon. Sa araling ito, ang iba pang mga alchemist ay nagtipon ng isa-isa, ang lahat ng kanilang enerhiya ay nakakonsentrate sa harap ng pill furnace sa harap nila, at hindi na sila ng ahas na ilihis pa. Lumipas ang kaunting oras, at sa isang kisap mata, lumipas ang 2 oras. Biglang isang mahinang sipol ang tumunog, at ang gintong liwanag ay sumabog sa kalangitan. Biglang umapaw ang pill na insenso. Direktang binuksan ng isang alchemist ang furnace ng pill, at isang gininto ang maliit na noble recovery pill ang bumaril sa hangin, umiikot-ikot, sumabog sa gininto ang liwanag. Tagumpay! Ang alchemist ay sumigaw sa tuwa, at ang kanyang kagalakan ay hindi masasabi. Bahagyang tumanggo rin ang mga matatandang nanood ng lahat ng ito sa mataas na plataporma, na nagpapakita ng kanilang papuri. Ang alchemist na ito ay ang henyong alchemist ng Spirit Medicine Sect ng Xuanling Continent, at ang Spirit Medicine Sect na ito ay miyembro din ng Pill Alliance. Ang Pill God League ay hindi isang partikular na sekta, ngunit isang alyansa ng hindi mabilang na mga sekta ng alchemy. Ang layunin ng Pill God League ay dalhin ang lahat ng mga alchemist sa mundo sa Pill God League. Ang batang alchemy master ng Spirit Medicine Sect, na nagngangalang Zhang Ming, ay may pambihirang talento sa alchemy, at itinuturing ng ilang matatanda bilang isa sa mga sikat na kandidato para manalo sa kompetisyon ng alchemy. Kabanata 619. Ang maliit na healing pill na ito na pinino ni Zhang Ming ay may maliit na gold star dito, na siyang katangian ng pagpino ng mutant little healing pill. Sa panahon ng proseso ng pagpino ng mga potion, dahil sa iba't ibang hindi inaasahang mga kadahilanan, ang mga potion ay minsan ay nagbabago sa panahon ng concoction. Kung naganap ang mga abnormal na pagbabago, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga naturang table task ay magiging ganap na walang silbi. Gayunpaman, sa napakaliit na pagkakataon, ang isang mutated na tableta ay maaari ding maging isang nangungunang kalidad na tableta, na gumagawa ng iba pang kamanghamanghang mga epekto. At sa sandaling matagumpay ang ganitong uri ng paggamot sa mutant, ang mga mahiwagang epekto ay kadalasang hindi mahuhulaan at hindi inaasahan. Sa makatuwid, ang ganitong uri ng mutant pill ay kadalasang napakabihirang at mahalaga. Ang maliit na healing pill na ito na pinino ni Zhang Ming ay talagang isang napakabihirang pill ayon sa hitsura nito. Direktang inilagay ni Zhang Ming ang mutated na maliit na recovery pill sa isang bote ng jade, medyo ipinagmamalaki. Kasama ang maliit na recovery pill na ito, sa pagkakataong ito ay pumasok siya sa ikalawang round, ito ay higit pa sa sapat. Umuungol.
Biglang, isang tunog na parang dagandong ng dragon ang umalangaw sa kalangitan at kumalat sa buong lugar ng paglalaro. Sa peel furnace sa harap ng isang alchemist, lumitaw ang isang puting dragon, na binago ng peel chi. Lumilipad sa paligid ng mga hearth peel. At ang dragon chant na iyon ay eksaktong katulad ng puting dragon chi na binago ng gamot na ito. Sa ilang sandali, naakit ng alchemist na ito ang atensyon ng lahat. Magkaroon ng kamalayan na sa proseso ng alchemy, ang gayong pangitain ay maaaring gawin, ito ay tiyak na ang pagganap ng pinakamahusay na spirit peel. Ang Pildores na napino ng alchemist na ito ay talagang ang pinakamahusay na tableta ng espiritu. Tungkol sa pambihirang panlunas sa lahat, bukod sa nakapagpapagaling na epekto ng 4 o 5 beses na mas mataas kaysa sa race 8 ng tableta, may iba pang mahiwagang epekto. Ang mga naturang table tas ay kadalasang maaaring i-auction sa mataas na presyo dahil napakabihirang nito. At ang alchemist na gumawa ng malalaking hakbang ay si Wu Yuxiao. Sa sandaling ito, ang puting dragon chi na binago ng gamot na ito, pagkatapos mag-hover sa itaas ng peel furnace sa loob ng 1 linggo, dumiretso sa gamot. Ang hugis dragon na peel pattern na ito ay direktang nabuo sa spirit peel. Lubhang nasiyahan si Wu Yuxiao. Ang ganitong elixir ay hindi mas masahol pa sa mutant elixir ni Zhanming. Higit pa rito, maraming iba pang mga alchemist ang nagtagumpay sa pagperpekto nito. Bagamat hindi kasing kamangha-mangha tulad ng ipinakita ni Zhanming at Wu Yuxiao, ang mga Pildores na pinino ng lahat ay masasabing umabot na sa mga high-grade na spirit peel. Ang klase, tulad ng isang tableta, sa lahat ng mga tindahan ng tableta, ay tiyak na itinuturing na isang butik. Hoy! Biglang, sa ibang direksyon, isang lilang liwanag ang tumaas sa kalangitan. Sa liwanag, ang bilog na spirit peel ay kumikinang, nagniningning at mabango. Ang insenso ng tableta ay napakalakas, at agad na binalot ang buong lugar ng komperensya ng alchemy. May ilang mga alchemist din na nanunood ng mga martial artist. Matapos maamoy ang bango ng tabletang ito, nakaramdam sila ng komportable. Mabilis na nakarecover ang ilang martial artist na may itim na sugat sa katawan. Ito ang Danxia God Peel. Sa Profound Realm, ang mga elixir grade ay nahahati sa 5 grado, mababang grado, katamtamang grado, mataas na grado, pinakamataas na grado, at sobrang grado. Gayunpaman, ang mga super grade na table tas ay umiral lamang sa mga alamat, at walang nakakita sa kanila. Ngunit ngayon, tinitingnan si Danxia, na nakaunat sa hangin, na sumasaklaw sa daan-daang square acres, ilang mga matatanda na mga referee ang nanginginig sa pananibik. Ito ay malinaw na lugar ng kapanganakan ng isang super grade God Peel. Parang, sino ang alchemy master na ito, na talagang makakapagpino ng mga super grade na spirit peels? Ang ganitong uri ng talento ay matatawag na pinakamahusay sa mundo. Isang matanda ang nanginginig at sinabing, tuwang-tuwa. Oo, ang matanda ay hindi pa nakakita ng ganoong alchemy vision sa loob ng daan-daang taon. Nakakamangha. Hinaplos ng isa pang matanda ang kanyang balbas at sinabing, ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin, nakatingin sa alchemist na gumawa ng gayong tableta. Sa kasalukuyan, halos lahat ng tao ay nakatingin sa alchemist na ito. Kung ikukumpara sa mga galaw na ginawa ng mga alchemist na ito, sina Zhanming at Wu Yuxiao sa harap nila ay naging mapurol at nawala ang kanilang ningning. At ang alchemist na ito ay si Chen Lei. Sa oras na ito, medyo natigilan din si Chen Lei. Noong una ay naisip niya na hanggat pinipino niya ang isang top grade na spirit peel, sapat na ito para harapin ang nakaraan. Sino ang nakakaalam, ang tableta na ito ay magiging isang tableta sa huli, isang napakahusay na panlunas sa produkto. Ang sitwasyong ito ay direktang lumampas sa kanyang inaasahan. Hindi alam ni Chen Lei na ang kanyang kasalukuyang antas ng alchemy ay umabot sa ibang antas. Bagamat ginawa niya ito ayon sa gusto niya, habang ginagawa niya ito, lalo siyang umaayon sa mga pinagmulan ng alchemy at ang paraan ng langit. Sa makatuwid, ito lamang sa oras ng alchemy at pagkatapos maging isang tableta, ito ay magiging isang super grade na banal na tableta. Ang naturang tableta, bagamat isang maliit na recovery pill lamang ng tier 4, ang halaga nito ay higit na nalampasan ang mismong tableta. Hindi kalabisan kung ilarawan ito bilang isang hindi mabibaylang kayamanan.
Naging malungkot ang mukha ni Wu Yuxiao nang makita niya ang spirit pill na pininom ni Chen Lei na gumawa ng ganoong kalaking paggalaw. Noong una ay naisip niya na sa kanyang alchemy level, madali niyang crush si Chen Lei, na hindi alam kung saan siya nanggaling. Ngunit, ngayon, tila ang taong ito ay may kaunting mga brush, at hindi ito ganoon kadaling hawakan. Ang isa pang alchemist, si Zhang Ming, ay tumingin din kay Chen Lei ng ilang beses, tila itinuturing si Chen Lei bilang isang malakas na kaaway. Baka nakasalubong ng bulag na pusa ang isang patay na daga, super grade panlunas sa lahat. Paano ba ang daling gawin? This time pwede na itong maging successful, next time baka direktang prito na. Tumingin si Wu Yuxiao kay Chen Lei at medyo maasim na sinabi. Sa sandaling ito, ikanaway ni Chen Lei ang kanyang kamay at direktang kinuha ang super grade na spirit pill na ito sa kanyang mga kamay. Sa pagsisimula ng super grade na spirit pill, ang langit na puno ng Danxia ay pinalapot din sa laki ng 2 o 3 pulgada, na nakasabit sa itaas ng spirit pill sa kamay ni Chen Lei, may ningning paminsan-minsan, ang hininga ng libo-libo, ng mga tao. Maingat na inilagay ni Chen Lei ang super grade na spirit pill na ito sa isang bote ng jade. Bagamat ito ay nasa isang bote ng jade, itong purong puting bote ng jade ay naging lavender din na may ningning ng spirit pill sa loob, na napakaganda. Susunod, maraming iba pang mga alchemist ang gumanap ng napakatalino, at ilang mga top grade na spirit pill ang inilabas. Gayunpaman, kahit na ang mga alchemist, wala ni isa sa kanila ang nagulat sa super grade na spirit pill na pininom ni Chen Lei. Sa isang sandali, ang oras ay naubusan at ang laro ay nagtatapos. Pagkatapos ng oras, kabilang sa 5,000 alchemist, mayroong higit sa 1,000 na hindi matagumpay na napino. Ito ay hindi dahil ang mga refiner na ito ay hindi sapat na sanay, ngunit dahil sila ay lubos na nagulat kay Chen Lei at ng iba pa, ang kanilang mga isip ay nag-iba-iba, at ang kanilang mga kasanayan sa alchemy ay abnormal, at ito ay nabigo. Ito ang pagtatapos ng unang round ng opisyal na kompetisyon. Kinuha ng Deacon Disciple ang mga pills na ginawa ng alchemist at ibinigay sa matanda na siyang referee. Matapos silang kilalanin ng mga matatanda isa-isa, kanilang iaanunsyo ang huling round ng mga resulta ng kompetisyong ito. Kabanata 620. Matapos iligpit ang lahat ng mga tabletang ginawa ng alchemist, ibinalita ng matanda sa publiko na ang kompetisyon ngayon ay tapos na. Ang ikalawang round ng kompetisyon ay gaganapin bukas, at ang mga resulta ng kompetisyon ngayon ay ipahayag din bukas. Matapos marinig ang mga salita ng matanda na ito, ang lahat ng mga alchemist ay sunod-sunod na umalis. Tumalon si Jingjing sa gilid ni Chen Lei, direktang hinawakan ang kamay ni Chen Lei, at sinabing, Brother Chen, hindi ko inaasahan na ganoon kaganda ang antas ng alchemy mo, kaya hindi ako mag-alala. Ngumiti si Chen Lei at sinabing, ano ang inaalala mo, natatakot ka bang mabaigo ako? Tumango si Jingjing at sinabing, oo, hindi mo alam. Noong ginawa ni Zhang Ming at Wu Yuxiao ang mutant pill at ang pinakamahusay na pill, labis akong nag-alala, natatakot na may kumpara ka sa kanila, ngunit ngayon, gamaan ang loob ko, siguradong hindi mo kalaban ang dalawang ito. Panipi. Buti na lang nakasalubong ng bulag na pusa ang isang patay na daga. Nangyari lang, I don't believe he could refine a super grade elixir. Hindi pa nagsasalita si Chen Lei, nang tumunog ang isang pag-alit na boses, si Wu Yuxiao iyon. Sa sandaling ito, matalim na tiningnan ni Wu Yuxiao ang jade na kamay ni Jingjing na nakahawak sa braso ni Chen Lei, at isang malupit na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Para kay Chen Lei na ito, lubos siyang pinatay ni Wu Yuxiao. Ang makinang pamatay sa puso ni Wu Yuxiao ay malinaw na naramdaman ni Chen Lei. Naisip ni Wu Yuxiao na ang lungsod ay napakalalim, at ang kanyang layunin sa pagpatay ay napakalabo, ngunit alam niya kung gaano katala si Chen Lei na nakatayo sa kanyang harapan. Masasabing nakatayo sa harap ni Chen Lei sa sobrang lapit, walang tao doon. Ang puot sa kanya ay maaaring maitago sa kanyang pangunawa. Hindi inaasahan ni Chen Lei na napakaliit ng puso ni Wu Yuxiao, kaya lang naging mas matalik sila ni Jingjing, at talagang papatayin niya ito. Gayunpaman, sa panahong ito ay hindi na si Chen Lei ang panahon kung kailan mababa ang cultivation. Ngayon, bilang isang Wuseng level powerhouse, walang nang ahas na sabihin na madali niya itong mapatay.
Kaya naman, ipinakita niya ang kanyang saloobin kay Wu Yuxiao. Healing intent, walang dapat ikatakot. Siyempre, mas mabuting isipin ni Wu Yuxiao ang tungkol dito sa kanyang isipan. Kung talagang maglakas loob siyang kumilos, tiyak na sasabihin sa kanya ni Chen Lei kung anong uri ng tao ang maaaring maging at kung anong uri ng tao ang hindi. Kahit mangyari yon, mas maganda sa'yo, bakit hindi mo nalang ipakita sa kanila isa-isa? Ang bibig ni Jingjing ay isang pinunong hindi gustong magdusa, matalas niyang sabi. Ang mukha ni Wu Yuxiao ay lalong pangit, at sinabing, Jingjing, hayaan mong maging mayabang ka sa loob ng ilang araw. Kapag natapos na ang paligsahan sa alchemy na ito, hindi na sigurado ang posisyon ng iyong ama. Pagkatapos, titingnan ko kung paano ka makakatakas. Sa aking palad, panipi. Ikaw, natahimik si Jingjing sa tono ni Wu Yuxiao, namumula ang kanyang mukha. Sinulyapan ni Chen Lei si Wu Yuxiao at sinabing, hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng ganoong sigasig, ngunit masasabi kong responsable ako, hinding-hindi na magiging pinuno ang iyong ama, mas mabuting huwag mo nang ulitin. Ito ay isang pipe dream. Panipi. Labis na nagbago ang mukha ni Wu Yuxiao nang marinig niya ang mga salita ni Chen Lei, at galit na sinabi niya, Chen Lei, ikaw ay katawa-tawa at hindi makatwiran, sa palagay mo ba sa pagsasabi nito, mababago mo ang mga katotohanang mangyayari? Panipi. Si Chen Lei ay hindi kalahating nababalisa, siya ay walang malasakit, at sinabi, hindi ba ito makatwiran? Malalaman ko sa loob ng ilang araw. Sinabi ni Wu Yuxiao, dahil iyon ang kaso, lakad tayo at tingnan. Pagkatapos magsalita, matalim na sumulyap si Wu Yuxiao kay Jingjing, pagkatapos ay umalis. Habang umaalis kasama si Wu Yuxiao, mayroong mahigit 100 ng alchemist na parehong mahusay na gumanap sa alchemy conference, bawat isa sa kanila ay nagpapakita ng matinding puot kay Chen Lei. Malinaw, ang dosenang mga alchemist na ito ay nakipag-alyansa kay Wu Yuxiao. Gayunpaman, ang puot ng 12-dosenang mga alchemist na ito ay umambon lamang kay Chen Lei, at wala man lang talagang kahulugan. Kuya Chen, saan tayo susunod? Tanong ni Jingjing kay Chen Lei. Nag-isip sandali si Chen Lei, at sinabing, Jingjing, gusto kong makilala ang iyong ama, hindi ko alam kung imposibleng tumulong na ipakilala siya. Sinabi ni Jingjing, ano ang mahirap? Fair na, bagamat sinasabing ang pinuno ng Liga ng Danshen ay isang all-round na tao, mahirap makita sa mga taong walang ginagawa, ngunit halatang hindi kasama dito ang kanyang sariling anak na babae, bukod pa, si Jingjing ay ang pinakamapagmahal na anak na babae ni Danshen. Pinuno ng Liga. Sa pamumuno ni Jingjing, nakilala ni Chen Lei si Xu Sangqi, ang maalamat na pinuno ng Pil Alliance. Si Xu Sangqi ay matangkad at bayani, gwapo, at mukhang nasa 40 taong gulang. Mukha siyang middle-aged na lalaki, pero kung tutusin, 100 taong gulang na siya, pero well-maintained siya. At si Xu Sangqi ay nabighani sa paraan ng alchemy sa buong buhay niya. Sa kanyang 80, nang makamit ang paraan ng alchemy, nag-asawa siya at nagkaanak. Sa anak ni Jingjing, nagsilang siya ng isa pang anak na lalaki makalipas ang ilang taon, ang nakababatang kapatid ni Jingjing na si Shoye. Matapos makilala si Xu Sangqi, ipinakilala ni Jingjing si Chen Lei sa kanyang ama. Tungkol kay Chen Lei, syempre narinig ito ni Xu Sangqi. Dapat mong malaman na ang buhay ni Chen Lei ay talagang kinuha ni Chen Lei. Kung wala ang Purple Star Pill na tinulungan ni Chen Lei na pinuhin, napaaga sana ang kanyang anak, patay. Kaya, para kay Chen Lei, natural na nagpapasalamat si Xu Sangqi, at hindi nagpanggap na pinuno ng Danshen League sa harap ni Chen Lei. Higit pa rito, si Xu Sangqi, bilang pinuno ng Pill League, ay mayroon pa ring maraming lakas. Si Chen Lei ay nag-screen ng balita tungkol sa mga super-grade spirit pill sa Alchemy Conference. Alam na niya na si Chen Lei ay bihira din. Alchemy Wizard. Halika, Chen Lei, maupo ka. Matagal na kitang gustong makita, ngunit wala akong narinig mula sa iyo. Sa wakas nakita ngayon. Dapat kong sabihin salamat. Kung wala ka, mamamatay ako. Natatakot ako na hindi ito garantisadong. Panipi. Masigasig na binati ni Xu Sangqi si Chen Lei at umupo, pagkatapos ay sinabing nakangiti. Mahinhin na sinabi ni Chen Lei, Leader Xu, huwag mong sabihin iyan.
Hindi ko ito kayang bayaran. Hand signal lang iyon. Ikanaway ni Shu Sangqi ang kanyang kamay at sinabing, para sa iyo, ito ay maaaring isang simpleng pagsisikap, ngunit para sa aking pamilyang Shu, ito ay isang magandang regalo at kailangang alalahanin sa mga henerasyon. Hindi alam ni Chen Lei ang sasabihin. Ngumiti lang siya at hindi na tinuloy ang topic. At hindi na nagpatuloy si Shu Sangqi, binabayaran ang kanyang pasasalamat, syempre, tingnan lamang ang mga aktwal na aksyon sa hinaharap. Pagkatapos nito, sinabi ni Shu Sangqi, pamangkin Chen Lei siyan, hindi ko alam kung ano ang pinapagawa mo sa akin. Kung magagawa ko ito, susubukan ko ang aking makakaya at hindi kailanman tatanggi. Sinabi ni Chen Lei, Leader Shu, hinahanap kita, walang mahalaga. Nandito ako para kay Jingjing. Nag-alala si Jingjing sa iyo sa panahong ito. Gusto kong makita kung matutulungan kita. Hindi magalang na kinausap ni Chen Lei si Shu Sangqi, at diretsyong sinabi. Nitong mga nakaraang araw, naramdaman ni Chen Lei ang pag-aalala ni Jingjing, na nag-aalala siya na ang posisyon ng kanyang ama bilang pinuno ay hindi ginagarantiyahan, habang si Wu Yuxiao ay agresibo sa lahat ng dako, na labis na ikinainiis ni Chen Lei. Noon siya nag-alok na tulungan si Shu Sangqi. Mayroon bang anumang paraan upang labanan ang mapagmataas na ugali ni Wu Yuxiao, habang pinapanatili ang posisyon ng pinuno?